ipapakita ko sa inyo yung in-accomplish ko doon. Hindi ko na siya na-videohan kasi medyo mabilis kasi doon eh. Orus ano lang naman yun, application para maitama lang yung email address. Then ngayon ay pupunta tayo ng 54B ulit. Pabalik-balik na naman trabaho ko. AP basta di pa tayo nakakakuha ng malayo eh. Ay, gusto ko sana magano ng BIR na malalayo, yung mga Marikina, Binangonan, San Mateo Rizal, mga unusual ba? Wala pa tayong nakaka-deal na ano eh. Hindi kasi nila nagugustuhan yung presyuhan natin eh. So, sa ngayon, papunta kami ngayon ng 54B para mag-claim at mag-registration again. So, sana ho kami inyong samahan dahil tayo mag-aantay na naman ng Santa Macmac-down. Sige, mamaya na lang i-update ko kayo no, kung nakarating na kami. So far, nandito kami sa Naya, Philippines again para madali. So maraming salamat. Mamaya na lang uli. Let's go. Update lang ano. So malapit na tayo uli sa 54B. Kaya eto, sana umabot. Pero maaga pa naman, una pa lang. So baka umabot kami. Ay, doon na naman tayo sa kalsadang bugok. Nakupit yata ito, wala pa oh. Ito na, yung Welcome, McDo. So mamaya papasok kami dyan sa may local, Kawit. Local, ang pangalan ng mall na yan, nakakalimutan ko palagi. Diyan sa lokal para mag-apply, mag-claim at mag-COR update. Marami akong lakad ngayon dyan. Nasisira nga yung lakad ko dahil nga ulan ng ulan eh. So mamaya na lang ulit. Nandito tayo sa lokal. Ano lang ako sa parking. Ay, okay. So, nandito na tayo sa 54B. 54B. Number 82 sa Balota. At saka number 42 sa Balota. Oh. 24 pa lang naman. Tapos 640. May update ko kayo ulit. Papasok tayo dun sa kanila. Thank you. Ulit. So, magandang hapon sa inyo, no? So, tapos na kami dito sa 54B at unfortunately, we have a problem in proof of location. So ngayon, pauwi na kami ng bahay muna kasi nag-cancel na yung isa. Well, it's my fault kasi yung usapan namin alas 4. Kaya nga ako wala una pumunta rito. Akala ko naman matatapos namin ng mga alas 3 sana. Pwede pa yun. So medyo matagal yung sistema nila ngayon dito, kaya syempre antay-antay lang. So baka balikan ko na lang yung bukas. So para sa kaalaman po ng iba, hindi na po pwede magpaasa ng MOA sa BIR. Maliban na lang kung corporation. Kasi kung sa corporation, baka mailusot pa yung MOA. Pero sa single proprietor po, so hindi na siya pwedeng magpasa ng ganon. Papakita ko na lang yung sample ko ng ating MOA. Pero I think
mas tinatanggap nila yung contract of lease or any government certificate like barangay residency, barangay clearance, and cedula. So yun yung update ko sa inyo. Biyahe na muna kami pa uwi. So magandang gabi. Nandito kami sa parking lot at mamaya biyahe kami. So hindi ako makapagsalita ng maayos doon kasi alam mo naman na bawal doon yung bawal doon. Hindi naman sa bawal mag-vlog pero yung kasing mukha ng empleyado bawal kasing mabidyoan. Kaya siyempre kung hindi lang ako doon sa may labas, dito lang ako sa parking lot. Pero ipopost ko dito sa video na to yung mga documents na nila at saka yung mga hindi na pwedeng gamitin. So yun, mag-ayos muna ako. Oh, hello, so tapos na kami dito sa 54B and A. Kanina naman yung A. So ano kasi yung sa A? Ang books kasi ngayon sa oras na pinapadaan. So maglalagay na lang ako ng sample dyan sa screen. Wait lang, hindi kulang ako ha. Okay. So sa ngayon, yan kasi yung gagamitin para mag-apply ka ng books. And pwede ka rin mag-apply ng ATP. Pero madalas dyan books kasi hindi na sila natanggap sa BIR ng books. So ganito yung itsura ng galing sa Orus. So nakita nyo, mababasa nyo, meron siyang QR code at saka meron siyang pangalan ng taxpayer. Ididikit mo na lang yan sa books na maibigan mong bilhin. Bahala ka na. Basta ang pasok lang naman sa books of account is 8, 10, 12 at saka ang alam ko 14. Pero madalas ako kasi personal ang ginagamit ko is 12 at 10. Pero personal preferences lang naman yun. So ako kasi meron kasi akong systematic kaya yun ang ginagamit ko, yung dalawang yun. Unang-una sa lahat kasi masyado mabilis. Hindi kasi halos identical kasi yung itsura nilang dalawa. Tapos para hindi malito yung client namin, nilalagyan namin yan ng code kung saan mo isusulat yung expenses at saka kung saan mo isusulat yung naresibuhan na. So sa ngayon ang aming destinasyon ay doon kay The Crunch at ihahatid namin yung kanyang books of account na pinagawa. So yun lang. And then mamaya i-update ko kayo kapag pa-bounce back na. Tsaka i-recap natin yung mga nilakad natin this day. So mabiyahe muna kami. Dito kami sa Lancaster, dadaan pa uwi. So pabuch. Dito sa ating client. So sabi ko sa'yo, tatabi lang sila ng Lawson. So let's go. So yun mga KBS, tapos na natin na i-deliver yung ating yung book. So i-recap natin ngayon yung mga dito na rin natin tatapusin yung video, no. Pero bago natin tapusin yan, papasok muna ako sa gate ng Lancaster. Dito natin kung papapasukin tayo. Tapos doon na tayo mag-wheel palabas ng Malabon, General Trias, Cavite. Alam nyo kasi itong Lancaster, may part kasi ito na General Trias, may part na Imus. Itong dinidiretso ko lakad papunta ng General Trias. Pero yung kabilang side, yung side na yun, Imus yun. So medyo malaki-laki nga itong talagang Lancaster na to. Yeah. Tingnan natin kung umaambon. Doon tayo 7-Eleven. O, tingnan natin kung makakapasok tayo din eh. Sana ipapasukin tayo. O, papasok. Nakapasok tayo, no? So, yun, i-recap na natin yung mga nilakad natin, no?
So ito yung una nating nilakad. Siya po ay tinatawag na 1905S. So dalawa po kasi yan, isang 1905 tsaka isang 1905S. So malaki po ang diferensya ng dalawang form na yan na makikita nyo sa aking screen. Okay. So yung 1905S at siya po yung ginagamit para baguhin yung mga personal details ng isang tao. Pero not including the address ha, kasi mamaya paliwanag ko ba't hindi kasama yung address, no? Pero yung residential address is medyo doon tayo magulo eh. Alam ko pwede rin ilipat yun using 1905S. Pero ang main usage po talaga ng 1905S, especially para sa mga single to married na babae, is 1905S. So, ibig sabihin ng, hindi ko rin alam kung ano yung ibig sabihin ng S do sa 1905S. So, number 1, pwede mong baguhin doon yung surname. Kung single ka, nagpakasal ka as babae, babae lang naman yung ganun eh. So, 1905S ang gagamitin mo. Number 2 is, for example, magpapalit ka ng contact number at email address. So, 1905S din ang gagamitin. And the rest na nagamit pa ng 1905S, kagaya ng halimbawa nagpalit ka ng pangalan or mali ang spelling ng pangalan mo sa birth certificate tapos ay business ka. So, yun. So, 1905S din ang ginagamit para i-correct yun. Kasama ng mga requirements kasi may iba-ibang requirements yan eh. So, hindi ko na i-discuss at haba yung video. Gawa na lang tayo ng separate topic about dyan. So, ito naman yung 1905. So, magkaiba po yung itsura niyan ha. Ang 1905 naman ay maraming paggagamitan. Napakaraming gamit ng 1905. Anak ng... Kaya nga dito ako dadaan para wala sanang traffic. Ay, naku, sige na nga. So, yun nga, yung ating 1905 na form ay ginagamit para number 1 is to change the address of the business. So, yun ang main yan. Ngayon, pwede bang maglipat ka ng residential address gamit ang 1905 lang? Well, it depends upon your business. If online business ka, pwede. Pero kung meron kang physical store, hindi pwede. Kailangan mo gumamit ng 1905S para sa residential address. So, medyo komplikado, no? Pero simplihan lang natin. Ang 1905 ay may kinalaman lamang po sa pag-i-edit ng inyong record sa Certificate of Registration. Or, in short, sa inyong taxes. Kasi pwede kasing wala kang COR pero pwede kang gumamit ng 1905S para magkaroon ka ng changes in your taxes, like for example, gusto mong magpapalit ng from professional to a single proprietor. Ang alam ko 1905 ang ginagamit doon. So yun yung number 1 alam ko ha. So ay, may pulis ah. Number 2, kaya pala traffic. So number 2 na gamit ng 1905 is yung pang-correct, pang-change ng address sa business, pang-update sa books, kung may update ka na books. Pero ngayon kasi oros na yung books eh. 1905, maraming gamit kasi yung 1905 eh. So halimbawa, gusto mong i-update yung ano mo, katulad ng halimbawa single to married ka. Pero nagagawa din naman yun sa 1905.
Nagagawa din yun sa 1905S, yung married to single. Pero para i-extinguish natin silang dalawa, ang 1905S is more than the personal thing ng owner. And the 1905 is the personal thing and the mostly the record of the business itself. So kung ano ka man, kung single proprietor ka, kung professional ka, kung basta meron kang certificate of registration at may gusto kang baguhin dun sa certificate of registration mo, talagang 1905 ang madalas na ginagamit natin. So yun yung madalas na gamit. And then para hindi ka rin malito, ang mostly gamit lang naman ng 1905S is to update the email address para sa Urus. Yun yung mostly. Pero may iba siyang gamit, pero yun yung mostly. Sa 1905 naman, ang mostly gamit niyan is to change address, to change the tax category, and to change the trade name or to add a trade name. So yun yung mga madalas na gamit ng 1905. So sana naintindihan nyo yun. Ulitin natin. 1905S is for personal thing of the owner. Okay. 1905 is mix. And the main focus of 1905 is to change the the record in the certificate of registration. Ako, uulan pa. Certificate of registration, books, and other related records that include in your certificate of registration, including the owner's name kung babae, dahil kung magpapalit ka ng surname. Mostly po ganon, para lang mas madali po siya, no? So ang pangit ng kalsada. Akala ko naman okay din eh. Mayayari pa yung motor ko dito. So dito lang natin isoso. ADB to boy. Kaya ng ADB ko yan. Ganito pala kapangit dito pag umulan. Ay. Oh, baka sumayad. Wag sa gilid, dudulas tayo sa gilid. Akala ko naman okay ang kalsada rito eh. Hindi, I mean yung walang ganyan. Walang ganyan eh. Hindi naman. Akala ko yung mga ganto-ganto lang. Grabe. Nasubukan yung ADB ah. So, madumi na naman nga. So, dito na natin tatapusin ang ating video. At ilalabas ko na ang aking malupitang outro. So, tara. Let's go at magpo-focus muna ako sa pagdadrive. Hindi maganda ang kalsada rito. Goodbye! Kung sa mga may kailangan po sa atin na business registration, business related problem, pwede nyo po akong kontakin sa number na yan or i-message nyo po ako sa ating Facebook page na Bilisa Bookkeeping Services. At lagi naman po akong handang sumagot basta ako po ay gising. Misa kasi tulog ako, hindi ako nakakasagot. Para po sa mga content like this, paki-follow po at paki-subscribe ang ating Facebook at ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. At lagi ko pong sinasabi sa inyo na mag-ingat, mamanalangin bago magmaneho. Pray before you drive. This is Brian signing off. Maraming salamat po. Babuts!